Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Today our devotion takasabaw. Ano ang kahalagahan ng pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo? So our concept is all about hypostatic union. So yung hypostatic union ay tumutukoy sa mahiwaga at kamahamanghang katotohanan na si Jesus Christ ay ganap na Diyos at ganap na tao sa isang persona. So hindi siya tumigil sa pagiging Diyos nang siya ay maging tao at hindi rin siya naging kulang sa pagkatao dahil siya ay Diyos. So sa kanyang pagka-Diyos, kaya niyang iligtas. Sa kanyang pagkatao, kaya niyang magdusa at mamatay para sa atin. Kaya't siya lamang ang perpektong tagapamagitan at nagpapakilala ng Diyos sa tao at nagtataas ng tao patungo sa Diyos. So our Bible readings for today is all about John chapter 1 verse 14, ASND version. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kawalhatian niya, ang kawalhatian ng kaisa-isang anak ng Ama. Puno siya ng kagandahang loob at katotohanan. So ngayon ako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is si Jesucristo ay kailangang mamatay sa pamamagitan ng pagiging tao. So tanging sa kanyang pagiging tao, siya ay maaaring maghirap at mamatay upang tubusin tayo. So yung dugo niya bilang isang tunay na tao ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ngunit ang kanyang pagka-Diyos ang nagbigay ng walang hanggang halaga sa kanyang sakripisyo. Second, Jesus ang Diyos-tao, ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So bilang Diyos, naunawaan niya ang kalooban ng Ama. Bilang tao, naiintindihan niya ang ating mga kahinaan. So siya lamang ang makakatulay ng puwang sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanang tao. And last is Jesus Christ ang tagapamahala ng langit at lupa. So dahil siya ay Diyos, siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So dahil siya ay tao, siya ang ating tunay na hari na nakikibahagi sa ating karanasan. So walang bahagi ng buhay o kalikasan ang hindi saklahon ng kanyang pamumulo. Excuse me po. Ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is magtiwala na naranasan ni Jesus Christ ang lahat ng iyong or ating pagdurusa. So walang sakit, lungkot o tukso na hindi niya naranasan. Naiintindihan niya yung ating hinanakit at kahinaan. Kaya mo siyang lapitan ng may buong tiwala at kapanagitagan. Second is maniwala na kayang-kaya kang iligtas ni Jesus ng lubusan. So dahil siya Diyos is walang kasalanan o kadiliman na hindi niya kayang talunin. So ang kaligtasan na kanyang inaalok ay buo, totoo at walang kapantay. So siya lamang ang sapat na tagapagligtas. And last is isuko natin ang lahat kay Jesus Christ, ang dakilang hari ng langit at lupa. So wala siyang hindi kayang hawakan sa ating buhay. Dapat nating ialay ang ating mga plano, takot at kinabukasan sa Kanya. So sa ilalim ng Kanyang kapangyarihan, tunay tayong ligtas. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit mahalaga ang iyong tagapagligtas ay ganap Diyos at ganap na tao. Para sa akin kasi kung siya ay Diyos lamang, hindi siya maaaring mamatay. Kung tao lamang is hindi niya tayo kaya iligtas. Pero kung sa kanyang pagka-Diyos at pagkatao is natupad ang plano ng kaligtasan, isang tagapagligtas na nakikibahagi sa ating sakit at may kapangyarihang gumapi sa kasalanan at kamatayan. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong kahangahangang pagmamahal. Salamat po dahil ikaw ay Diyos na bumaba sa lupa at naging tao upang iligtas kami. Lord God, turuan mo kami magtiwala sa iyong pagka-Diyos at umaasa sa iyong malasakit bilang isang tunay na tao. Ikaw ang aming tagapagligtas, tagapagmagitan at hari. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.